Personal na lumutang at nakapagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada dyan sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa inilabas na arrest warrant ng Anti-Graft Court laban sa kanya. Ang warrant of arrest para po sa kasong graft ay agad na ililabas ng 2nd Division ng Sandigan Bayan. Isang araw lamang matapos maghain ng Office of the Ombudsman ng kasong graft at plunder laban sa mambabatas dahil sa pagkakasangkot nito sa manumalyang flood control projects sa bansa. At sa kabila nito, mariin pa ring itinanggi ng mambabatas ang mga akusasyon at binanggit na gagamitin niya ang lahat ng legal remedies upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kunin natin ang mga kaganapan sa Sandigan Bayan mula sa live report ni Vic Suminta. Vic, latest. Alex, ngayong hapon magkasunod na dumating dito sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos maglabas ng arrest warrant ang 2nd Division ng Sandigan Bayan na pinangungunahan ni Presiding Justice Geraldine Econg. Ito ay may kaugnayan doon sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o itong anti-graft law. Nagtungo na sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada upang magpiyansa kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Department of Internal Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan siya sa kampo ng senador at kinumpirmang personal siyang maglalagak ng piyansa sa Sandigan Bayan. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Estrada at nagtakda ng 70,000 pisong piyansa para sa kasong graft. Kaugnay ito ng mga paratang na anomalya sa mga flood control projects na nagresulta rin sa pagsasampa ng kasong plunder laban sa senador. Subalit sa ngayon, wala pa umanang inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder na itinuturing na non-bailable offense. Sa pahayag ni Estrada, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at sinabing gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Iginit din ng senador na may mga irregularidad umano sa proseso ng pagsasampa ng mga kaso at hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon upang makapaghain ng motion for reconsideration. Sinabi rin ni Estrada na nagpasya siyang personal na magpiyansa bilang paggalang sa rule of law at jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Alex, ang pahayag ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa pamagitan ng kanyang kasamang abogado ngayon na si Attorney Noel Ostria na hinihintay nila yung arrest warrant doon sa kasong plunder dahil ito ay non-bailable offense ay gagawa sila ng paraan dahil nananatili ang kanilang paninindigan na hindi nga nabigyan ng tamang proseso si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong isinampa sa kanya na may kaugnayan sa plunder dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, pwede mo bang maikwento sa amin ano yung komosyon na nangyari dyan nang dumating si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan? Parang lumalabas yata ang pamilya niya ay kasama niya doon. Ano nangyari doon? Tama, Alex, kasama niya yung kanyang pamilya dahil doon sa higpit ng seguridad na ibinibigay at yung mga kasama natin sa profesyon sa media ay nagpupumilit na makalapit at makuhanan ng kahit na maikling pahayag kaya nagkaroon ng konting komosyon dito sa loob mismo ng Sandigan Bayan, Alex. Ayun. Okay, sa ngayon, binanggit mo kanina na maging si dating Secretary Bonoan ay dumalo rin dyan sa Sandigan Bayan. Ano ang latest? Tama, Alex, tulad ng ginawa ng ni Senador Jinggoy Estrada, si dating Secretary Manny Bunuan
ay naglagak din ng piyansa na 90,000 pesos. Dahil kung titignan yung arrest warrant, silang dalawa ang nakapangalan doon sa arrest warrant na inilabas ng 2nd Division ng Sandigan Bayan, Alex. Oh, pero hindi nyo natanong kung ano ang kanyang reaksyon ukol dito sa inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Sa ngayon, Alex, ay bawal makalapit ng husto dito kina Senador Jingo Estrada at kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan dahil nga prenoseso nila yung paglalagak nila ng piyansa at yung kasabay din yung paglalabas ng hold departure order, Alex, dahil sila na ay mayroon ng kasong kinakaharap sa anti-graft court. Okay, siguro panghuli, Vic, dahil alam natin na may mga patong-patong pang kaso na isasampa laban sa kanila, no? Ano ang sinabi ng tagapagsalita ng Sandigan Bayan? Kung meron man, kailan at ano ang paggulong ng dito sa kaso nila? Especially doon sa plunder, no? Kailan ang ilalabas ang arrest warrant laban sa kanila? Alex, ina-anticipate na natin dahil ngayon ay Biyernes. Sa next week, maaaring sa Lunes, ay aabangan kung ano ang magiging hakbang ng Sandigan Bayan dahil ang inaabangan talaga yung plunder kasi yon ay non-bailable offense na maaaring magkaroon ng isyong panligal na questionin ng grupo o itong panig ni Senador Jingo Estrada, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan po sa Sandigan Bayan.